Ang kwento natin ay nagsisimula sa paghihiwalay ng dalawang pamilya, kung saan isang batang lalaki at isang batang babae ang magkasamang nakatayo at ang babae ay nagpaalam sa lalaki kaso malungkot ang itsura nito, iniabot ng babae ang kanyang mga kamay sa lalaki habang nagpapasalamat at umiiyak dahil lagi siyang inaalagaan nito. Binanggit niya na kapag siya ay umalis ay gagawin niya ang lahat upang maging isang makapangyarihang mage at ipinangako nilang muli silang magkikita. Tumatango lang ang lalaki bilang tugon at nakipagkamay sa kanya. Sa susunod na eksena ay tumalon tayo sa panahon na sila ay mas matanda na, ilang kabataang delinquent ang tumatawag kay Morihito na ngayon ay matanda na, sinabi ng isa sa kanila na hindi nila basta makakalimutan ang ginawa niya ilang araw na ang nakalipas. Tinanong niya kung sino sila na kinagalit nila at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Isa sa kanila na nagngangalang Ma'am Oda ay nagpaalala kay Morihito na ilang araw na ang nakakaraan ay binubuli nila ang isang estudyante. Nang dumating si Morihito upang iligtas ito at sa proseso ay parang binubuli niya rin sila na labis nilang ikinainis. Sinimulan nilang atakihin siya kaso madali lang naiwasan ni Morihito ang kanilang mga suntok, na nagpapakitang mas malakas siya sa kanila at ayaw niyang gumanti, ngunit sa huli ay nagawang tamaan siya ni Mamoto. Kalaunan ay makikita natin si Morihito sa bahay kung saan tinanong siya ng kanyang ama kung bakit hinayaan niyang tamaan siya samantalang kaya naman niyang talunin sila ng madali. Ipinaliwanag ni Morihito na hinayaan niya si Ma'am Oda na tamaan siya dahil sa nakaraan, nang siya ay bata pa malubha niya itong nasaktan. Binanggit ng kanyang ama na hindi ito dahilan dahil nangyari na iyon at tinuruan nila siya kung paano kontrolin ang kanyang lakas. Ipinahayag ni Morihito na kung hindi niya hinayaan si Ma'am Oda na tamaan siya, hindi niya sila matatanggalan at naniniwala siya na iyon ang pinakaligtas na opsyon. Habang sila ay kumakain ay tinanong ng kanyang ama kung naaalala niya ang maliit na batang babaeng bruha na kanyang pinagpaalaman noon, nagulat si Morihito at naalala niya ang kanyang mga alaala kasama siya na puno ng mga sugat, naalala niyang dumating siya sa ika-4 na baitang at sinabing pupunta siya sa paaralan ng mga mage para matutong gumamit ng mahika. Binanggit ng kanyang ama na natapos na niya ang pagsasanay at balak niyang bumalik at napagdesisyonan din na si Morihito ang magiging tagapag-alaga niya. Muli ay nagulat si Morihito at aksidenteng natapon niya ang kanyang pagkain sa kanyang ama na nauunawaan ang kanyang pagkabigla. Karaniwan kasing mga hayop ang mga tagapag-alaga ng mga mage ngunit sa nakaraan, nagawa ng mga hayop na ito na sumipsep ng mahikal na enerhiya mula sa mga bruha at kumuha ng mga anyong tao. Nakalaunan ay nagpakasal sa mga tunay na tao at nagkaroon ng bagong lahi na tinatawag na angkan ng mga wraith. Lumalabas na kabilang si Morihito at ang kanyang ama sa angkang ito kaya't mayroon silang kasunduan sa mga mage na ang kanilang lahi ang magsisilbing mga tagapag-alaga, kaya kailangan nilang panindigan ang kasunduang ito. Ngunit biglang nagsalita si Morihito at sinabi sa kanyang ama na ayaw niyang makisama sa kahit sino. Nililinaw na hindi maganda ang sitwasyon para sa kanya at iginiit ng kanyang ama na mayroon silang tipan at kailangan niyang sundin ito. Nagalit si Morihito at iminungkahi na ang kanyang ama na lang ang maging personal na tagapag-alaga. Ipinaliwanag ng kanyang ama na gagawin sana niya iyon ngunit sa kasamaang palad ay may mahalaga siyang biyahe sa trabaho at aalis kinabukasan. Pinapakalma ni Morihito ang kanyang sarili at ipinagpatuloy ang pagkain habang tinatapos ng kanyang ama ang kwento. Sinabi niyang mananatili si Nico sa lungsod ng mga mage dahil sa personal na mga dahilan at nangangahulugang silang dalawa lamang ni Nico ang magsasama dito. Lalo pang nagulat si Morihito at muling natapon ang kanyang pagkain sa kanyang ama, na inakusahan siya na sinasadya niya ito at pinagnilayan ni Morihito ang sitwasyon. Sa susunod na eksena at lumipat tayo kay Nico na bumabalik sa lungsod na talagang masaya at umaasang maayos ang kalagayan ni Morihito. Bumalik tayo kay Morihito na nakaupo sa kanyang kwarto at inaalala ang mga alaala kasama si Nico, nang hindi pa niya may sambit ng maayos ang kanyang pangalan at tinatawag siyang Moy sa halip, iniisip niya kung gaano na siya nagmature at biglang sinira ni Nico ang bintana ng kanyang kwarto at nahulog sa harapan niya. Nagulat si Morihito at inakalang magnanakaw ito kaso humingi siya ng paumanhin at sinabing nawalan siya ng balanse at nahulog. Nang tumayo siya ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Moy at nagulat si Morihito sa hitsura niya at binanggit niyang tinupad niya ang kanyang pangako at nagkita silang muli. Nagkaroon sila ng magandang sandali ngunit naputol ito ni Moy na nagsasabing kailangan nilang linisin ang kwarto agad. Habang naglilinis ay nabanggit ni Morihito na hindi siya makapaniwala na gumawa siya ng ganitong problema pagdating pa lang niya at sinira ang salamin. Labis na nahihiya si Nico at sinusubukan na tumulong.
ngunit iginiit niya na dapat lang siyang magpahinga at binigyan siya ng ilang cookies na kainin. Habang kumakain ay pinagmasdan siya ni Nico at napansin na siya'y naging isang gwapong binata pero simple pa rin katulad ng dati. Nagsimula siyang mag-isip ng mga bagay sa kanyang isip at pinutol ni Moy ang kanyang mga iniisip, sinasabing alam niya na biglaan ang lahat ng nangyari. Subalit sigurado siya na makakayanan nila ang kanilang mga problema at humingi siya ng paumanhin dahil sa biglaang pangyayari. Ipinaliwanag na ang kanyang ina ang pumili ng lahat para sa kanya at siniguro niya sa kanya na hindi ito malaking isyo dahil mayroon silang kasunduang dapat nilang sundin. Ang mahalaga ngayon ay linisin ang mga basag na salamin at sinabi niya na maaayos niya ito gamit ang kanyang mahika at nang tanungin siya ni Moy kung seryoso siya, sumagot siya na syempre hindi niya alam na siya ay isang mage at ipinaliwanag niya na para gamitin ang spell sa pag-aayos ng salamin, kailangan niya ng isang medium. Tinanong niya kung ano ang medium at iminungkahi niyang maghanap siya ng isang bagay na mahalaga sa kanya, ipinakita niya sa kanya ang kanyang paboritong tasa at naisip niya na perpekto itong gamitin. Kinuha niya ito at sinimulang isagawa ang spell. Nagulat si Moy habang nakayang ayusin ni Nico ang salamin kaso bigla siyang nakarinig ng pagbasag at nagulat nang makita niyang nabasag ang kanyang tasa. Ipinaliwanag ni Nico na para maayos ang isang bagay na sira, ang medium na ginamit ay dapat na may malakas na emosyonal na koneksyon sa may-ari. Nagalit si Moy at sinabing dapat sinabi niya ito sa simula pa lang dahil marami ang ibig sabihin ng tasa na iyon sa kanya. Humingi ng tawad si Nico at inaamin na dapat ay gumamit siya ng isang bagay na kanya sa halip, ngunit umaasa pa rin sa kanya tulad ng ginagawa nila noong mga bata pa sila. Gayunpaman ay ipinaliwanag niya sa kanya na nagbago na siya at ang mahalaga ay naayos ang bintana, kahit pa nasira ang kanyang tasa na kamangha-mangha ang mahika at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sa una ay hindi niya siya nakilala, na nagpasaya ng husto kay Nico at sinabi niyang maaari niyang ipakita sa kanya ang marami pang ibang spells kung gusto niya. Gayunpaman ay tumanggi siya at nagpumilit siya at gustong ipakita sa kanya ang isang bagong spell na nagpapalit ng anuman sa isang patag na papel, iginiit niya sa kanya na ayaw na niyang makakita ng iba pang spells matapos mabasag ang kanyang tasa, binanggit niya na babalik ito sa orihinal nitong estado sa kalaunan. Nagpasya siyang isagawa ang spell sa kanyang sarili at ngayon na ginawa niya ay iniwan si Moy na nagulat. Hindi makontrol ni Nico ang kanyang sarili at nakita niyang malabo ang lahat sa paligid niya at aksidenteng lumipad palabas ng bintana. Nagulat si Moy sa nangyari at sinabing si Nico ay patuloy pa ring pabigla-bigla tulad ng dati. Sinubukan niyang habulin siya kaso hindi niya siya mahuli ng higit sa isang beses hanggang sa siya ay naipit sa isang makitid na koridor. Hindi niya siya mailabas kaya't sinabi niyang maghintay hanggang sa makakuha siya ng walis para hilahin siya palabas. Sinabi niya sa kanya na malapit nang matapos ang tagal ng spell at kung hindi siya makalabas sa koridor na iyon, magiging tunay siyang patag na babae at biglang lumitaw si Ma'am Ota at tinanong si Moy kung ano ang ginagawa niya sa harap ng kanyang bahay, nagtataka kung dumating si Moy para bumawi sa kanya. Ngunit iginiit ni Moy ng seryoso at doon ay kailangan niya ng vacuum cleaner agad-agad dahil sa sobrang delikado ng sitwasyon na ito. Tumugon si Ma'am Ota ng malamig at tinanong kung gusto ba ni Moy na makipag-away o ano. Naalala ni Moy noong mga bata pa sila kung paano siya sinuntok ni Ma'am Ota at nabali ang kanyang braso. Pagkatapos ay dumating si Ma'am Ota at ang kanyang mga kaibigan at malakas na binugbog si Moy sa harapan ni Nico, na walang reaksyon kahit may kakayahan siyang lumaban at pagkatapos, sinabi ng tatay niya na tama ang kanyang ginawa at tinanong ni Moy ang kanyang tatay kung bakit sila may lakas ng mga ghoul na sinabi niyang masama. Ipinaliwanag ng kanyang tatay na maaari siyang sumailalim sa pagsasanay para makontrol ang kanyang kapangyarihan, binibigyang diin na mahalaga ang lakas dahil nagpapatatag ito ng puso ng may-ari. Pagkatapos nito ay nakita natin na nagngit-ngit sa galit si Moy at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Natakot si Ma'am Oda at inisip na papatayin siya ni Moy kaso sa huling sandali ay ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang pader at matagumpay na nailigtas si Nico. Bumalik si Nico sa kanyang normal na sarili sa tamang oras. Nagulat si Mamoto nang makita niyang muli si Nico at binati niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na Hello Grassfish. Nagalit si Mamoto at binanggit na kailangan nilang ayusin ang kanyang pader ngayon o hindi niya sila patatawarin. Tinanong ni Moy si Nico kung kaya niyang ayusin ang pader at sinabi niyang kaya niya kaso kailangan niya ng isang bagay na mahalaga mula sa may-ari. Sa puntong iyon ay nagpasya si Moy na gamitin ang buhok niya para sa spell at sa katunayan ay naayos ang pader, iniwan si Mamoto na kalbo at naguluhan sa nangyari.
Pagkatapos ay umalis sina Moy at Nico at humingi siya ng paumanhin kay Moy sa nangyari. Nagtatanong kung pagkakamali ba ang paggamit ng buhok nito at doon ay tiniyak ni Moy sa kanya na tabla na sila ngayon at sumang-ayon siya. Nagpatuloy si Moy na nagsasabing maayos ang lahat ng nagtapos at kailangan na nilang umuwi. Biglang huminto si Nico at sinabing may hiling siya at lumalabas na gusto niyang bumili ng mga damit, at bumili siya ng maraming bagay na ikinagulat ni Moy dahil sa dami habang kanyang binubuhat ang mga ito. Pakiramdam niya'y mababali ang kanyang braso. Nagbiro siya na hindi niya dapat sabihin iyon dahil siya ay isang malakas na ghoul, pagkatapos ay sinabi niya na maglalagay siya ng spell para tulungan siya at ang spell ay nagpapagaan ng mga bagay. Nang subukan ni Moy na buhatin ang mga gamit matapos ang spell ni Nico at nagulat siya sa gaan nito at binanggit kay Nico na kahanga-hanga at napakagamit ng kanyang mahika, na labis niyang ikinatuwa. Nagsimula silang maglakad at naisip ni Moy kung talaga bang handa si Nico na ipaalam sa buong bayan na siya ay isang witch, dahil ito'y magiging sanhi ng pansin at maaaring ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Sumagot si Nico at tinatanong kung ano ang gusto niyang gawin niya na manatili lang ba sa bahay. Ipinapaliwanag ni Moy na magiging mabuti iyon at mababawasan ang mga panganib. Tumugon siya na naiintindihan niya ang kanyang iniisip ngunit binanggit na may tuntunin sa mga bruha na kailangan nilang tumulong sa mga tao at dagdag pa. Ang mga spells ng mga baguhang bruha tulad niya ay hindi matatag kaya ang pakikisalamuha sa mga tao ay makakatulong sa pagpapatatag ng kanyang mga kakayahan. Ang pag-iisa lang ay magtutulak sa kanya patungo sa madilim na mahika. Sinabi niya na mas mabuti para sa kanya na makihalubilo sa mga tao habang gumagamit ng mahika at sumang-ayon siya. Alam na mahirap ito para sa kanya ngunit parang pagkumpleto ito ng kanyang pagsasanay upang siya ay maging isang makapangyarihang witch na kayang tumulong sa iba. Ngumiti si Moy na iniisip na kahanga-hanga ang pangarap ni Nico at kailangan niyang tulungan siya na makamit ito. Dagdag niya na siya na ang magiging tagapag-alaga nito at tutulungan niya siya sa anumang kailanganin niya. Nagulat si Nico sa kanyang reaksyon at nagsimula siyang mag-isip kung paano kumilos kung sila ay magsimulang mag-date. Samantala ay may sumiklab na sunog sa isa sa mga tore at may babaeng humihingi ng tulong. Nagpasya si Nico na tulungan siya ngunit sinubukan siyang pigilan ni Moy na nagsasabing mapanganib ito, lalo na't maraming tao sa paligid at paalala ni Nico sa kanya na nauna na niyang sinabi na gagamitin niya ang kanyang mahika upang tumulong sa iba at inilabas niya ang kanyang walis na panglipad. Nagpasya si Moy na tulungan siya at binanggit sa kanya na lumipad sa walis habang siya ang magligtas sa babae. Habang isinasagawa nila ang kanilang plano sa gitna ng pagkagulat ng mga tao ay hiniling ni Moy sa babae na ihagis sa kanila ang mga bagay at nang ginawa niya ito, muntik na silang mahulog sa lupa dahil sa bigat ng mga dala. Gumamit si Nico ng kanyang spell na nagpapagaan para gawing mas magaan si Moy at nailigtas nila ang sitwasyon sa huling sandali, ngunit tila naapektuhan din ng spell ang isip ni Moy na nagdulot sa kanya na magsabi ng mga kakaibang bagay. At doon nila napagtanto na ang spell na nagpapagaan ay nagpapasaya rin sa mga tao. Nagulat ang babae sa mga pangyayari at nagtataka kung paano sila lumilipad na parang ito ay normal. Habang sila ay lumilipad ay nagsimulang humihina ang bisa ng spell na nagpapagaan at muntik na silang mahulog muli, ngunit nagawang nilang ligtas na makalapag at ipinagdiwang ang kanilang matagumpay na pagbaba habang pinasasalamatan sila ng babae sa pagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay naalala ni Nico na iniwan nila ang kanilang mga gamit at nagpas siyang bumalik para kunin ang mga ito, nagpaalam sila sa babae at umalis habang siya ay namangha sa mga nangyari. Pagkatapos nito ay bumalik na tayo kina Moy at Nico na umuwi at pagod sa pagdadala ng mga mabibigat na bagay, na parang mas mabigat pa kaysa sa karaniwan at nang binasa ni Nico ang aklat ng mga spell, natuklasan niya na may mga side effect ang spell na nagpapagaan na nakakaapekto na kapwa kina Moy at Nico, na naging dahilan upang sila ay bumagsak sa lupa. Kalaunan ay nagreklamo sina Moy at Nico dahil sa pagkadismaya, hindi inaasahan na magiging ganito ang takbo ng kanilang araw na puno ng mga insidente. Sa huli ay naghanda sila para sa pagtulog at sinabi ni Nico kay Moy na opisyal na magsisimula ang kanilang bagong buhay kinabukasan na umaasa na maaalagaan siya ng mabuti ni Moy sa panahong ito. Tinugon siya ni Moy na huwag nang magsabi ng mga kakaibang bagay at pumunta na sa kanyang kwarto para matulog. Sumagot si Nico ng sige, at bago siya pumasok sa kanyang silid ay nagpasalamat siya kay Moy sa kanyang ginawa noong araw na iyon, sinabing kamangha-mangha na kaya na niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan na nagpapahiwatig na dumaan siya sa mahigpit na pagsasanay.
Kinumpirma ito ni Moy at pagkatapos ay nagsimula siyang alalahanin ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa isang sakuna na mangyayari kay Nico sa loob ng 1 taon. Nagulat si Moy dito at ipinaliwanag ng kanyang ama na nalaman niya ito dahil ang ama ni Nico ay isang manghuhula na nakakakita ng hinaharap, ngunit wala silang detalye kung ano talaga ang mangyayari. Habang sinisikap ni Moy na maghanap ng solusyon para sa darating na sakuna, napagtanto niya na kailangan ni Nico ng isang tagapag-alaga upang makaligtas at pinag-isipan ni Moy kung paano niya maligtas si Nico mula sa nalalapit na panganib habang tinitingnan siya nito ng may pagmamahal.